Pero bago po natin ituloy ang ating people power, pag-usapan muna natin ang malungkot na pangyayari. Una, 4 doon sa Brave 14 plus 4 ay bumaliktad. At ngayon ay sinasabi na walang katotohanan yung kanilang naunang testimonya na silang nag-deliver ng mga pera, hindi lang kay Martin Romualdez, kundi kay Bongbong Marcos sa bahay niya mismo sa Ilocos Norte at dyan sa Aduana. Ngayon naman, yung sa pagkakaalala ko, isa sa pinakaunang testigo na nagsabi na siya ay naatasa mag-deliver ng pera, hindi lang kay Martin Romualdez, kundi na rin dyan sa mga occupant ng Malacanang, ay itong si Gutesa. Ngayon naman, nalaman natin, bumaliktad na rin. Siya ay gumawa na naman ng panibagong sinumpaang sanaysay na sinasabing nagsisinungaling lang siya nung kanyang unang affidavit at siya ay nagsinungaling dahil lamang sa gawa ni Senator Marcoleta at ni Mike Defensor. Ang tanong, ano ba epekto ng pagbabaliktad ng mga testigo? Anong epekto ng pangalawang sinumpaang salaysay ng isang testigo na pinapasinungalingan niya ang nauna niyang sinabi? Walang pinaka-obvious sa sagot dyan dahil dalawang affidavit niya na pinasisinungalingan niya sa pangalawang affidavit, yung nauna niyang affidavit, syempre meron siyang krimen na nagawa. Yan ay perjury. Kapag siya ay nagbawi ng kanyang testimonya at sinabing umamin siya na nagsinungaling siya, siya ay umaamin sa krimen ng perjury. Pero anong epekto niyan doon sa mga bagay-bagay na sinabi niya sa kanyang naunang sinumpaang salaysay? Lahat ba nung sinabi niya sa naunang salaysay ay baliwala na? Alam niyo po, nangyari sa amin yan doon sa kaso ni Madriaga. Kasi ang nahuli ng mga pulis matapos na nasundan, matapos tumanggap ng bribe money, yung mga kidnappers doon sa kaso kung saan dahilan na nakakulong ngayon si Madriaga, ay yung pinsan niya na ang apelyido ay Madriaga rin. No? Nung siya ay nasundan ng pulis at naaresto at nakuha pati sinakyang motorsiklo, siya ay gumawa ng affidavit. Inaamin niya yung kanyang pagkakasala at dinidetalye kung anong naging partisipasyon ng kanyang pinsan at iba pang kasapi sa conspiracy para kidnapin yung mga Chinese na mga kabataan. Tapos, nagpasok sila ng isang piskal doon sa kulungan at gumawa ng panibagong affidavit. Well, kung hindi ako nagkakamali, yung pinasok nilang piskal para kay Ramil Madriaga mismo yon. Pero itong yung pag-recantation ni Madriaga, yung pinsan, ay dyan pa sa Camp Crame ata, no? Kung hindi ako nagkakamali, no? Aking recollection. Pero ang tanong, ibig ba sabihin na palibasa pinasinungalingan na ng isang testigo ang kanyang mga sinabi sa naunang sinumpaang salaysay ay mababaliwala na yan? Okay, ano ba ho talaga ang sabi ng Korte Suprema tungkol dito sa mga baliktaran? Okay, well, una-una po, ang talagang sinasabi ng hukuman ay suspitsyoso ang hukuman at merong reserbasyon para tanggapin ang mga pagbabaliktad ng mga testigo. Bakit? Kasi alam nila na posible na yung pagbaliktad na yan ay resulta ng pananakot, pressure, or pera. Kaya nga naintindihan natin na pati itong si Gutesa, meron telephone conversation ngayon na pakinggan tayo sa Facebook na talagang dahil tinakot siya at tinakot ang seguridad ng kanyang pamilya, napilitan siya na gumawa ng panibagong sanaysay na pinasisinungalingan yung sinabi niya una na siya nag-deliver ng mga kakwartahan sa ilang mga personalidad. No? So, yan po ang general rule. Hindi ibig sabihin na bumaliktad ang isang testigo sa pamamagitan ng pangalawang sinumpaang salaysay na baliwala na yung una. Mas pinaniniwalaan ng hukuman ang naunang sinumpaang salaysay dahil nga alam nila na base sa karanasan, ang mga testigo po pwedeng takutin, po pwedeng bayaran at dahilan para sila ay gumawa ng pangalawang sinumpaang salaysay na pinasisinungalingan ang kanilang naunang salaysay. Pero meron din pagkakaiba kapag ang recantation ay bago nag-testify ang isang witness sa hukuman mismo or kung ito ay matapos na siya ay mag-testify na. Ang rule is kapag natapos na ang testimonya ng isang testigo at siya ay na-subject na to cross-examination, maski pa siya ay magbago ng kanyang sinumpang salaysay at sinabi na lahat ng sinabi niya sa hukuman at sa kanyang naunang sinumpang salaysay ay pawang kasinungalingan, hindi po yan paniniwalaan ng hukuman. Kasi ang importante, bukod dun sa sinumpaang salaysay,
yung sinumpaang testimonya ng isang testigo sa hukuman. So napakahirap, baliwalain talaga ang testimonya ng isang hukuman matapos na siya ay magtestigo sa hukuman. Kasi 2 beses na niya sinumpaan yung kanyang testimonya doon sa nauna niyang sinumpaang salaysay at doon sa testimonya niya mismo sa hukuman. At dahil ang pagtestigo sa hukuman ay parang sagrado, no? Talagang ang ating Korte Suprema ay hindi talaga babaliwalain ang ganyang testimonya dahil lamang nag-recant ang isang testigo, no? Lalong-lalo nga kung tapos na siyang mag-testify. Pero kung ang pagbabaliktad gaya na nangyari kay Gutesa ay hindi pa nangyayari ang pagtestigo sa hukuman, anong gagawin ng piskal? O anong gagawin ng ombudsman? Kasi ngayon, ang issue is paano gagawin ng ombudsman gayong bumaliktad na si Gutesa at bumaliktad na yung 4 na Marines. Talaga bang hindi na nila hahanapan ng probable cause si Martin Romualdez? Well, ako po uulitin ko ha. Naniniwala ako na ang talagang mastermind ng pagnanakaw ng flood control funds ay presidente mismo. Dapat talagang makulong si Martin Romualdez pero dapat makulong din ang kanyang pinsan dahil lahat naman ng kapangyarihan at impluensya ni Martin Romualdez ay dahil lamang kay presidente at siya naman talaga ang pumirma ng pangtaunang budget na pinanggalingan ng mga kinurakot ng mga opisyalis natin, no? So sa akin, bagamat gusto ko makita makulong si Martin Romualdez, dapat makulong din ang presidente. So ngayon ang issue is kung ang pagbabaliktad gaya ng ginawa ng mga Marines at ni Gutesa ay sa level pa lamang ng preliminary examination na ginaganap ng ombudsman, anong resulta nito? Well, ang sabi po, ang hukuman, ang sabi ay kinakailangan evaluate na ombudsman ng piskal sa yung totality ng ebidensya na nahaharap laban sa mga nasasakdal bago nila baliwalain ang kanyang ebidensya. Ibig sabihin, hindi palibasa nagkaroon ng pangalawang sinumpaang salaysay, mawawalan na ng bisa yung naunang salaysay. Bakit? Well, kung meron namang ibang mga ebidensya na magpapatunay nung sinasabi mismo na nasasakdal na binawi, baliwala yung pagbawi. So, sabihin na natin na sabi ng 4 na Marines at ni Gutesa na hindi sila nag-deliver, pero meron pa rin 14 na nagsasabi na nag-deliver sila. Natural, babaliwalain ng ombudsman yung pagbabaliktad na testimonya. Kasi meron pa namang ibang mga testimonya na narariyan. At saka po pwede pa rin tawagin yung mga testigo na bumaliktad sa hukuman pag nagkaroon na ng paglilitis at maalaman kung ano talagang katotohanan. Dahil alam nyo ibang epekto. Kapag ang isang testigo ay nagsisinungaling sa isang sinumpaang salaysay lamang, o di naman kaya kung sila ay magsisinungaling sa hukuman. Mas mahirap po magsinungaling sa hukuman mismo dahil hindi naman sanay humarap sa hukuman yung mga testigong yan, lalong-lalo na kung ikay haharap sa Sandigan Bayan na 3 yung maestrado na haharap sa iyo. Napakahirap magsinungaling sa harap ng 3 maestrado. So, ang rule po dyan is dahil hindi pa naman po na pipresenta ang testimonya nitong si Gutesa at itong 4 na Marines sa bumaliktad, kinakailangan ang prosecutor wag baliwalain ang naunang sinumpang salaysay, tignan yung ibang ebidensya laban sa nasasakdal, laban kay Martin Romualdez, at kung mayroong namang sapat na ebidensya, dyan magkakaroon ng desisyon ang ombudsman kung dapat bang baliwalain ang pangalawang sinumpaang salaysay dahil ito ay resulta lamang ng pananakot o di kaya ay panunuhol. So yan po ay desisyon na ng ating Korte Suprema, no? At yan ang gagawin ngayon ng ombudsman. Ang aking alinlangan lamang para bagang pinalalabas sa ombudsman na kapag nakasuhan na si Martin Romualdez, tapos na ang boxing. Wala nang dapat panagutin. Ang akin po, kinakailangan mapanagot pa rin ng presidente dahil doon sa sinabi nga ni Zaldico na ang presidente mismo ay nagkaroon ng 100 billion na insertion at 25 billion ang napunta sa kanya bilang tongpats. Diba po? No? Sa akin talaga, hanggang hindi nila iniimbestiga ang presidente, hindi ako naniniwala doon sa katapatan ng ombudsman na talagang habulin ang mga nangurakot sa ating lipunan. Totoo po na mayroong immunity from suit ang ating presidente, pero hindi po ibig sabihin niya na mayroon ng immunity from investigation from the ombudsman. Pwede po mag-imbestiga ang ombudsman ngayon at sabihin
na kung wala lang immunity ang presidente, dapat siya kasuhan. Ibig sabihin lamang, dapat antayin na matapos ang termino ng presidente bago isampa ang kaso laban sa kanya. Pero wala pong immunity from investigation ang presidente. Meron lang po siya immunity from suit. So hanggang hindi po yan na sasampa sa hukuman, wala pong balakid para maimbestigahan ang presidente. Okay? Now, siyempre po, no, kapag naman ang isang testigo nga ay nakapagtestigo na sa hukuman at siya ay bumaliktad, gaya na aking sinabi, ang dami na pong kaso, Molina versus People, People versus Lamced, na sinasabi na hindi mababaliwala ang naunang testigo, lalong-lalo na dahil nga po siya ay nakapagtestigo na at siya ay naging subject na to cross-examination.